Dahil sa mga pangyayaring pag-hostage at pangbobomba o pagpapasabog gamit ang missile sa mga barko na dumadaan sa Gulf of Aden at sa Red Sea, dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, ay pinatigil na ng DMW o ng Department of Migrant Workers ang mga deployment ng Pilipino sa mga barko na dadaan sa high-risk area o sa war zone na nabanggit para sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Ay pinagbabawal na ng Department of Migrant Workers ang deployment ng Filipino seafarers sa mga cruise at passenger ship na maglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa nilagdaang Department Order No. 2 ni DMW-OIC Undersecretary Hans Leo Cacdac, inatasan ang manning agency na tiyaking hindi dadaan sa mga nasabing lugar ang mga barkong lula ng Pinoy seafarers. Ipinalabas ang direktiba matapos isailalim ng International Transport Workers Federation at International Bargaining Forum sa high-risk areas at warlike zones ang Red Sea at Gulf of Aden. Ayon kay Cacdac, patuloy ang kanilang hangarin na maging ligtas ang paglalayag ng mga Filipino seafarers saan mang dako ng mundo. Mas maigi na nga ang ganito, lalo na't kamakailan ay minabalita na isang barko ang pinasabog gamit ang missile sa Gulf of Aden na ikinasawi ng dalawang kababayan nating Pilipino seaman. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng dalawang Filipino seafarers kasunod ng missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel na naglalayag sa Gulf of Aden. Bukod sa dalawang nasawi, may dalawa pa nating kababayan na crew ng barko ang lubharing nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa manning agency ng nasabing merchant vessel paugnay sa kalagayan ng iba pang mga Filipino crew. Gayon din ang kanilang repatriation. Base sa report, mayroong 15 Pinoy ang nakasakay sa nasabing barko.